unahin na po natin si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Good morning, ASEC Irene Dumlao, ma'am. Ay, magandang umaga, Tuesday and Christian. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Opo, salamat po sa pagtanggap ng aming imbitasyon, Ma'am Irene. Isa sa gusto naming malaman ni Christian, na babanggit ko nga sa kanya, madadagdagan yung cash grants na natatanggap na mga benepisyaryo ng 4Ps. Para saan po itong additional at ano ang layunin po nito? Para sa kaalaman po ng ating mga kapuso, kasama na raw po kasi dito yung tinatawag na 1,000 days program. Ano po ba ito? Pakipaliwanag nga po, Ma'am Irene. Yes, Tuesday, nais nating banggitin na para sa mga pantawid pamilyang Pilipino program beneficiaries na meron pong pregnant woman o meron pong anak 0 to 2 years old, sila po ay makakatanggap ng karagdagang conditional cash grant. Ito po ay nagkakahalaga ng 350 pesos per month para po ma-incentivize o mabigyan sila ng drive para bigyang halaga yung pong pagbibigay ng nutrisyon, bigyan ng halaga yung kalusugan ng first 1,000 days na o buhay ng isang bata. Dahil alam naman po natin, nag-uumpisa yan mula doon sa period na ikaw ay nasa sinapupunan hanggang ikaw ay maging 2 years old. So, itong first 1,000 days na conditional cash grant ay magiging instrumental po sa pag-ensure na ma-access ng mga nanay, ng mga bata, yung comprehensive healthcare services na para po sa mga pregnant, lactating women at para sa mga bata. Alinsunod na rin po sa Republic Act 11148 o yung Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act na nagpo-focus doon sa pag-improve ng health and nutrition ng mga nanay at mga bata during the first 1,000 days of life. So, ibig sabihin, Mama Irene, ito yung mga qualified na nandun na talaga sa listahan ng 4Ps natin, ng mga benepisyaryo. Nga lang, halimbawang mayroon silang member na buntis o may bata doon na 0 to 2 years old kanyo, isasali sila doon. Hindi ito panibagong registration. Tama ka dyan, Tuesday. Ito po ay para sa mga existing na mga 4Ps beneficiaries na meron nga pong pregnant, lactating mothers, anak 0 to 2 years old. So madadagdagan lamang po yung tinatanggap ng mga household beneficiaries na yan na meron pong pregnancy o meron pong bata 0 to 2 years old. Magkano po ba sa ngayon, Ma'am Irene, yung natatanggap na benepisyo sa 4Ps ng bawat benepisyaryo? Magkakaiba po, no, Tuesday, yung tinatanggap ng bawat household beneficiary. Depende po doon sa bilang ng anak at depende rin po doon sa school level ng mga anak na minomonitor natin. Right. And depende rin po doon sa kanilang pag-comply doon sa condition. Dahil kung meron kang anak, tatlo yung anak na minomonitor at merong enrolled sa elementarya, 300 pesos po ang equivalent noon kapag nag-comply siya o nag-aral siya, no? Nag-attend siya ng school 85% of the time. Pero kapag ma'am, meron namang, isingit ko lang, ma'am. idagdag ko lang. Yes, 300, 500, 700. Elementary, junior high, senior high. Regardless so 300, 500, of ano yun, ma'am? Regardless of ilan? O hanggang tatlo lang? Tama po. Ang minomonitor lang po natin ay maximum of 3 children per household. So in addition to the educational cash grant, ay meron din pong health and nutrition cash grant which is equivalent to 750 pesos and rice subsidy of 600 pesos. Ngayon po, kung yung nanay ay buntis, makakatanggap po kayo ng karagdagan na 350 pesos kapag nag-comply kayo doon sa conditions ng program. Isingit ko lang, Christian, para hindi lang mawala, ano? So halimbawa, ma'am, ipalagay na lang natin na tigigisa doon sa bawat elementary, junior, and senior high, plus yung health benefits kanyo at rice subsidy. All in all, magkano lahat yun? Okay. Sige, let us do the math Tuesday. So kung meron kang 300
dahil meron kang elementary student. Riyan. Meron kang junior high student, that's 500. 800. Meron kang 700 dahil meron kang senior high. Mhm. So sa education cash grant, meron kang 1,500. 1,500, right. Kasi pagpalagay natin na comply din kayo sa health and nutrition conditions, nag-attend ka ng family development session, so meron kang additional na 750 pesos. 750. At dahil dyan, meron ka rin pong 600 pesos na rice subsidy. So 2,850 po. Ayun. Times 2 kasi ang isang period po ay 2 months ang gino-cover. Oh. And every 2 months po ang release ng ating conditional cash grant. So in 2 months meron kang 5,700 kung wala ka pong first 1,000 days cash grant. Siguro sabihin mo natin wala naman po kayong pregnant woman o wala po kayong 0 to 2 years old na anak. So 5,700 po iyan. Again, kung meron kang elementary, junior high at And senior high student. Oo. Apo. Tapos, halimbawa, mayroon ding buntis pala doon o bata. The additional 300 ulit yon. So, magiging Tama po, 6,000 na pala. additional 350,000 350 pesos per month, so times 2. So meron kang additional na 700, so that will be 6,400. Ayun. So, Christian, malaki-laki na rin pa. pala yun niya. Oo. Malaki-laki rin pala. Pero ma'am, ilan ba yung benepisaryo ngayon nitong 4P kung hindi siya nadagdagan? Okay. As of December 31, bate po dun sa aming pagtatala, nasa mahigit 4.2 million households yung active beneficiaries. Pag sinabi nating active beneficiaries, ito po yung nagko-comply doon sa specific conditions ng program. Kaya nga siya conditional. Ano po, ma'am? Ano? Pero ma'am, baka sabihin Tama ng iba, po. buntis din naman ako. May anak din naman ako na 0 to 1, o 0 to 2, at mahirap din naman ako. Bakit naman hindi kami kasama dyan? Okay. Meron pong patuntunan para sa pag-register o pag-include ng mahirap na pamilya doon sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Unang-una po, dapat kabilang kayo sa listahanan o yung National Household Targeting System for Poverty Reduction. Dapat kayo po ay natukoy na mahirap na pamilya. Batay po sa standardized targeting system na yan, dahil yan din po ay nakapaloob doon sa 4Ps law. Gayun din po, kapag kayo maaring kabilang ka nga doon sa listahanan, pero kinakailangang sumailalim ka rin doon sa eligibility check na kung saan tinitignan ng ating programa kung meron ka pong 18 years old pababa na anak or there's a pregnant woman at the time of the enumeration. And dapat ma-ascertain that you are willing to comply with the conditions of the program. So, yun po yung eligibility requirements. Kung hindi po kayo kabilang, lalong-lalo na dun sa una, yung listahanan or the standardized targeting system, hindi po kayo mapapasama doon sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. What you need to do is to coordinate with our field office so that we could check kung kayo po ay ma-assess doon sa ating targeting system. Pero ma'am, yung binibigay ba nating ayuda sa ating mga kababayan, monitor din ba natin yung kung saan nila ginagastos, ano yung binibili nila, or hindi na yun saklaw ng DSWD? Okay. Christian, linawin ko lamang po, yung binibigay natin na cash grant sa ating mga beneficiaries, conditional po ito, kaya hindi natin ginagamit yung term na ayuda. Because there's a specific condition that that the beneficiaries perform. No, that's part of their co-responsibility. Now, in terms naman of yung paggamit po nila, ito yung kagandahan ng 4Ps o conditional cash grant ng Pilipinas dahil meron tayong family development sessions. Other countries implementing CCD do not have family development sessions. And in fact, some countries are coming in to the Philippines to learn from the conduct of the SDS because it has been considered a best practice. So yung SDS po natin, actually may booklet yan eh. When I was starting with 4Ps, kasi nag-umpisa akong field worker ng 4Ps, meron tayong booklet, tinitignan natin, sinusulat po nila doon at sinicheck ng ating city link or ng municipal link kung saan din po nila ginagamit yung conditional cash grant na natatanggap. That's part kasi of, one of the modules that we have imparted or shared to our beneficiaries, yung financial literacy. Dapat marunong sila na mag-budget noong tinatanggap po nilang conditional cash grant. And another thing, we always
we always impress upon our beneficiaries the importance of really investing on education and health. So dapat yung cash grant na tinatanggap nila mapunta talaga doon sa Right. pangangailangan ng kanila pong mga anak. Yes. So yun po, doon sa family development sessions, it's one of the venue where we check kung saan din po nagagamit ng ating mga beneficiaries yung pong tinatanggap nila. Yun ang mabuti, ma'am. Kasi syempre, hindi lang naman dyan basta-basta binigay sa kanila. Galing din Exactly. yan sa pondo ng iba, lalo na yung mga nasa middle income. Oo. 'Di ba? Sa atin nang gagaling yan. So, gusto natin makasiguro na yung ibinibigay doon sa, sabi nga, kaya sila napili, sila yung higit na nangangailangan. So, dapat lang naman na magamit nila yan doon sa layunin talaga nung pondo. Hindi po ba? That's correct, Tuesday. And in fact, there's a grievance redress mechanism component yung Pantawid Pamilyang Pilipino program. Kung kaya nga po, kapag may mga inire-report sa amin na sinasabi na, this beneficiary used the conditional cash grant to for other purposes other than what it was intended to be, nagsasagawa ng visit yung ating mga caseworkers o yung ating mga municipal links o city links at nagsasagawa ng case management para again ma-reiterate sa ating mga beneficiaries kung saan dapat talaga gamitin yung cash grants. And there's also parang nagkakaroon ng agreement din between the beneficiary and the case manager para matiyak na hindi na maulit yung paggamit noong cash grant doon sa ibang pong purpose. Right. Nabanggit nyo yan, ma'am. Wala na ba kayong mga nadidisqualify dahil nahuli na nagtotong-it Oo. palabi? Christian, paano yan? Actually, meron mga ganyan. May mga Yun nga, ipinapaabot ma'am. talaga sa DSWD. At yun yung pinupuntahan ng ating mga social workers, yung ating mga case managers. At gaya nga ng nabanggit ko, Tuesday and Christian, kinakausap ng mga social workers natin, itong mga beneficiaries, ipinapaalala kung ano po yung intention ng programa. Because sabi ko nga po, merong co-responsibilities itong mga beneficiaries natin. Nakalagay yan doon sa kanilang oath of commitment nung sila ay in-enroll sa programa. Correct. Na sinasabi nga dapat talaga para sa edukasyon at kalusugan ng mga children beneficiaries, yung mga cash grants na tinatanggap. So dapat tumalima o sumunod din yung ating mga beneficiaries. And paano natin ito nagagawa? Of course, laging pagpapaalala po sa kanila through yung case management na isinasagawa ng ating mga case managers. Ma'am, marami rin kayong nahuhuli sa ganyan. Paano yung proseso niyan? Pag nahuli, ano yun? Dinidisqualify na natin? Agad? Dinidiscontinue Outright? ba natin agad yung cash grant na binibigay natin sa kanila? Pag may inire-report po sa DSWD, yun ang basehan ng aming pong program management office para puntahan yung pong beneficiary natin. At gaya ng nabanggit ko, Christian, nagsasagawa tayo ng case management because naniniwala tayo na yung bang parang positive disciplining, Right. dapat turuan muna natin sila, i-remind natin sila kung ano yung mga kinakailangan natin ginawa. Ngayon, kung perennial po at paulit-ulit na lang na ginagawa, then it could be a ground also na makalis sila doon sa programa. So mayroon pa naman pala silang chance. Hindi naman pala dun sa isang beses silang Agad-agad. nahuli ops, next month, wala ka na. Hindi naman pala. So kakausapin muna, pagsasabihan, para at sasabihin wag nang uulitin or else tsaka sila madidisqualify. So may proseso naman pala, ma'am. That's correct. Meron lahat ng mga grievances, lahat ng mga offenses na rini-report, meron po iyang may kaukulang warning, and then if inaulit-ulit, there's a case management that will be done. Tapos kapag talagang sabi ko nga kanina, kung perennial na yan, paulit-ulit na lang isinasagawa, hindi na po rin po nakikinig, even doon sa naging treatment plan with the social worker, ay hindi na rin po sila sumusunod, then it could be a basis na also for the removal from the program. Ayun. Pero ang napakahalaga nito, Miss Tuesday and Christian, ay yung isinasagawa ng case management ng ating pong mga social workers because kinakailangan talaga na makausap natin, i-remind sa mga beneficiaries natin kung ano yung mga co-responsibilities nila at kung ano ba talaga yung intention ng programa. Kasi sabi natin, they're not just beneficiaries, they are our partners. Correct. So dapat maging
bahagi sila nung isinasagawa natin mga proseso. And yung mga beneficiaries din mismo, kinakailangang maniwala doon sa isinasaad o intention ng programa because dapat sila ay mag-participate, dapat sila ay maging kabahagi po. Right. Isa pang concern ko, Christian, Ma'am Irene, ano po, ay yung isasama na nga natin itong first 1,000 days program dyan sa 4Ps na yan. Sabi nyo kanina, yung kung halimbawa may member na buntis o may bata na 0 to 2 years old, hanggang ilan pong beneficiaryo ng first 1,000 days yun? Halimbawa, yung nanay, buntis. Tapos may anak siya na wala pa palang 2 Na 1 taon. years old. So, ibig Tas sabihin, may 2. dalawa na kaagad Kung yun, ma'am? Ayun nga, di ba? Yeah. Actually, tama po iyan. Because, syempre, iba yung pagmomonitor natin doon sa buntis, iba rin yung pagmomonitor natin doon sa bata. Magkaiba rin ng condition, yung pong itinatakda noong para po sa kanila. Kasi yung doon sa nanay, kinakailangan na matrack natin yung mga pregnancy and mga antenatal care services, yung mga postnatal visits, pati na rin yung mga counseling sessions, at yung yung pag-take ng mga micronutrient supplements and mga immunizations para sa buntis na ina. Ngayon, ganun iba din naman po yung pag-monitor natin doon sa 0 to 2 years old children dahil may mga iba't ibang mga immunizations din na kinakailangan po nilang i-take, mga weight monitoring na isinasagawa din, yung mga monthly check-up din para doon sa mga bata para matiyak na magiging maayos yung kanilang paglaki at magiging malusog. At the proper nutrition will also be given. So, Again, ito ay magkahiwalay. alinsunod nga doon sa yung kalusugan at nutrition ng Magnanay Act. So, kabahagi ng DSWD, yung Department of Health po on this aspect, Ms. Tuesday. So yung nanay na buntis plus yung anak niyang wala pang 2 years old, magkahiwalay palang Monitoring. additional na tig 350 pesos Mas yun. malaki. Oo, so bali 700 plus o 700 times 2 kasi nga 2 buwan. Dalawang buwan. O 1/4, ganyan. Tama ma'am? Tama bang kwentada namin? That's correct. Tama po, tama. Alright, napakasuswerte nila. Pero kayo mga kapuso, wag naman anak ng anak, hang. Ang hirap ng buhay ngayon. Tama po. Actually, Tuesday and Christian, itong first 1,000 days, dahil nga, sabi natin, ang layunin naman natin is to really instill the importance of birth, spacing, and responsible parenting. Yes. Isa po yan doon sa itinuturo rin natin sa family development session. So definitely, hindi po encourage ng programa yung yung pagkakaroon ng mga additional pa na mga anak amongst our beneficiaries. So tina-clarify po natin yan na hindi po yun yung intention. And yun nga po, may mga impormasyon din tayong ibinabahagi sa ating mga beneficiaries para maintindihan din nila ano yung kahalagahan ng pagkakaroon ng birth spacing as part of our campaign for responsible parenting. Alright. May tanong ka pa, Christian? Ma'am, other matters lang. Doon sa sige. press release ng DSWD, I think this was yesterday, meron kayong pilot testing para sa Unified ID System para sa PWD? Ano to ma'am? Bagong ID ba to for the PWDs? Actually, isa po yan doon sa mga isinasagawa ng National Council for Disability Affairs, which is an attached agency of the DSWD. It is a strategy or a mechanism para ma-address natin yung pag-proliferate ng mga fake persons with disability IDs. No? So, magkakaroon po tayo ng pilot test doon sa isinagawa na binubuo na Unified ID System. Again, ito pong Unified ID System, ang layunin niya ay magkaroon ng standard persons with disability ID para maiwasan na mapeke siya at mag-proliferate na po yung issuance ng fake persons with disability ID. Oo, kasi So, ma'am, ito iba-iba pong- yata kasi ang Per itsura, LGU. no? Per Oo, LGU, per iba. Tama LGU. po. Per LGU, pagkakaiba talaga ng mukha and alam naman natin, ang disability, magkakaiba rin ng classification. Yes. Merong apparent, non-apparent, may temporary, merong merong otherwise, no? So, may kakaroon ng classification. So ngayon, magkakaroon na tayo ng standard Yes. ID using this Unified ID System. So, ipapilot test ito
actually mag-umpisa na nitong mga buwan na ito. Hanggang June. At hanggang June. So ito po ay i-cover niya na yung application, yung verification, and the approval process. Kasi ang issuance ng Persons with Disability ID ay ginagawa naman sa mga PDAO, PDAO, Persons with Disability Affairs Office, dito po sa mga local government units. So, i-ano natin for ito. ano na ma'am ito? Lahat na, iisa na lang ang itsura. Oo. Yeah, tama po. At may mga certain may mga certain features ito. Ayun nga. Magkakaroon nga to ng RFID, range QR of frequency identification. Security QR code. Para magkaroon talaga ng high security features. And then, yun, it would be able to capture also biometric data ng mga persons with disabilities ID po natin. So, ma'am, in persons short, with disabilities po natin. In short, mas mahirap na tumpikin, tsaka mas madali for the establishments to verify kung totoo yung ID dahil may mga QR code, RFID, etc. Yeah, that's correct, Christian. Kasi this will be linked to a web-based portal na magagamit din ng mga merchants, ng mga business establishments in verifying kung ito bang persons with disability ID ay legitimate and if it was really issued by a PDAO. So, doon po matitiyak na may iwasan nga po yung fraud, may iwasan din yung pagbibenta ng mga fake na ID. Alright. Ma'am, palalawakin natin yung usapin tungkol dyan sa PWIDs na bago sa susunod na pagkakataon. Or maybe sa ibang programa namin dito, baka tawagan ka din nila para dyan. Kasi bago na naman ito. So, panibagong discussion ito. Ma'am, salamat po sa oras po ninyo, ma'am. Sa uulitin po, ha. Okay po, Ma'am Tuesday. Maraming Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa DSWD. Tuesday and Christian, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Mga kapuso, nakausap po natin si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Babalik po kami ang Hilingan, walang pinoprotektahan.